Naku po, Bossing Vic Soto, abay meron po siyang isa sa mga sikreto, no, kung bakit nagkaroon pala talaga ng tampuhan or matinding tampuhan. Ito pong si Raisa at saka si Beam. Si Bossing Vic Soto na po mismo ang naglabas ng usaping ito ng live. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, ang ating report for today's video, ay panoorin po muna natin ang ilan sa mga short video clip na ito. Let's watch this. Well, kaya Shanghai. Shanghai, lumpiang Shanghai. Shanghai. May nagregalo pa sa'yo ng Shanghai. Sana. Iyan. Iyan. Sagot mo. Ay, ikaw may nagregalo sa'yo. Lumpiang Shanghai. Totoo po, Yung sa para. That's so true. So, Iyan. Nagregalo pa ng lumpiang Shanghai. Yes. Kung akala nyo isa scene romantic comedy movie lang ang may dramatic twist, mag-isip-isip ulit kayo dahil sa legendary segment ng Itbulaga na Gimme 5 ay isang pambansang revelation ang pumatok sa buong social media universe. Ang mastermind ng bookingan walang iba kundi ang mismong patriarch at master of classic hirit na si Bossing Vic Soto. So ito ang ilan sa mga resibo ng mga kaganapan. Habang naghahanap si Beam sa ng audience sa posibleng makasagot sa pinapahulaan ng may isang studio audience sa sumagot ng Shanghai, biglang nag-light up ang radar ni Bossing. Out of nowhere, tinanong ni Bossing si Beam. Bossing, sabi niya, Beam, may nagregalo ba sa'yo ng Shanghai? Sabi naman ni Beam, sana. Sabay biglang nag-ship yung kanyang mukha from super happy and energetic to ultra serious mode. Agoy, ang dramatic ng facial transition, visual storytelling at its finest. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Humarap naman agad si Bossing kay Raisa May Dizon at tinanong din ito kung ano nga ba, no, kung may nagregalo ba sa kanya ng Shanghai. Ang reaksyon ni Raisa May, tumawa ng napakalakas na kinukonsinte at sinabayan pa ni Miles Ocampo at Maine Mendoza. So, yun na, boom, confirm. The iconic Lumpiang Shanghai is officially the catalyst of the century. Ang dahilan pala ng sinasabing tampuhan ay may kinalaman sa bawat paboritong handaan ng food, paboritong food ng mga Pilipino. So, dahil dito napasuko, no, ang ating aling maliit at nagbitaw ng linyang panghistorikong libro. Hindi na daw siya tatanggap ng Lumpiang Shanghai para hindi na magselo si Beam. So dahil dito, napasana all protective sa feelings. Pero anong ibig sabihin ng pambirang eksenang ito? Bakit nga ba naging usap-usapan at pambansang kilig ang Shanghai incident ni Beam at Raisa? So dahil dyan, magkakaroon tayo dito na idadissect natin yung mga iconic moment na ito. So yung part 1, the anatomy of moment, step-by-step breakdown. Para ma-appreciate natin ang depth ng chika na to, kailangan na rin nating suriin ang microsegundo ng mga reaksyon ni Bimbi at Raisa at Bossing Vic Soto, the Shanghai Incident Framework. So the trigger word, studio audience shout Shanghai, and the Bossing interrogation, Vic Soto smells the tea and asks Beam. No, dahil dito, yun nga yung mga nangyari. Do the sudden, happy to serious shift ni Bimbi. Sa larangan ng non-viral communication, ang bilis ng pagbabago ng facial expression ay indikasyon ng puro at hindi napipigilang emosyon. Si Bimbi ay kilalang makulit, bibo at palangiti habang nagsisegment sa Itbulaga. Nang mabanggit ang Shanghai, biglang naglaho ang ngiti at pinalitan ng seryosong muka, sabay sabi ng sana. The interpretation, may emotional weight or lingering feelings ang salitang Shanghai para sa kanya. Hindi ito basta simpleng pagkain lang. It represent an internal inside joke o di kaya legitimate na pinanggalingan ng subtable jealousy or tampo. So, dahil dito, pumasok kayo yung tinatawag na the teasing squad, si Bossing, si Miles, tsaka si Maine. Hindi magiging kasing saya ng moment na to kung walang enablers or squad support. Si Bossing Vic Soto ang classic na tiyuhin or tatay sa pamilya na alam ang mga lihim ng mga kabataan ay gustong manukso on national TV. Si Miles Ocampo at Maine Mendoza naman ang kumakatawan sa mga ate na mahilig mang-asar sa nakatambal. Ang mabilis silang pag-react ay patunay na sa backstage sa off-cam dressing room ay pinag-usapan na at alam na ng buong cast ang tungkol sa Shanghai tension. So dahil dito nagkaroon ng Raisa's loud laugh and bow kapag ang isang babae ay napatawa ng napakalakas matapos ibuking ang isang issue tungkol sa selos, dawala lang ang ibig sabihin niyan. Kinikilig siya ng sobra at nadadaan niya lang sa tawa ang panginginig ng puso. Aware siya sa mga epekto niya kay Beam at inaamin niyang totoo na nagkaroon ng cute na tampuhan dahil doon. Ang kanyang desisyon na dito tanggap ng Shanghai para di na magselos si Beam ay isang ultimate manifestation ng care, boundaries at loyalty. So ano nga ba, nagkaroon tuloy ng Shanghai as a symbol
tol. Bakit lumpiang Shanghai pa? Bakit nga ba lumpiang Shanghai? In Philippine culture, the Shanghai is not just a food. It is a holy grail of party food. Sa kahit anong salo-salo, ang Shanghai ang unang nauubos at pinag-aagawan, di ba? So, dito naman sa symbolic value and romantic value, pinakamasarap na regalo, love language is food giving. Pinag-aagawan sa handaan, special attention mula sa iba. Food as a love language. Sa Pinoy dating and friendship culture, ang pagbibigay ng pagkain, especially comfort food like Shanghai, ay isang malaking uri ng love language or acts of service or gift giving. Kapag may nagregalo or nagbigay ng Shanghai kay Raisa na galing sa ibang tao o admirer, natural lang na parang isang bimbi na nakapaparamdam sa kanyang protektadong aura na nakakaramdam ng subtable selos. Sa utak ni Bim, bakit siya bibigyan ng Shanghai? Ako dapat ang nagbibigay sa kanya niyan. O di kaya, bakit masaya siyang tumatanggap ng pagkain mula sa iba? So, inside joke o dynamics, ang pagkakaroon ng kakaibang simbolismo ng Shanghai sa pagitan ni Bim at Raisa ay patunay na may malalim silang komunikasyon at bonding off-cam. Hindi ito scripted, ito isang uri ng tunay na karanasan sa pagitan ng dalawang taong may nabubuong special na ugnayan. So what the revelation prove about Bim and Raisa? Ang Shanghai incident na ibinuking ni Bossing ay naglibas ng 5 mahalagang katotohanan tungkol sa status at personalidad ni Bim at Raisa. The realization from bookingan, ano? So Bim is vulnerability. Pinakita niyang hindi siya afraid maging transparent sa emosyon niya, 'di ba? Talagang matapang niyang pinakita kung ano yung naging reaction niya. Raisa's consideration, willing siyang mag-adjust at mag-set ng boundaries para sa Bim ni Bim. 'Di ba? Para sa peace ni Bim. Sa authentic off-cam bond, validated ng Dover Gods, hindi lang to pilit na promo para sa TV ratings. And of course, si Bim din po ay nagkaroon ng green flag energetic mutual respect at pagpapahalaga sa nararamdaman ng bawat isa. Kaya naman meron siyang high-tier Gen Z romance, wholesome, light-hearted at puno ng nostalgic at genuine banter. Si Bim po yung pagiging transparent emotion niya sa soft boy realness. Madalas tayong makakita ng mga malalaking or lalaking nagmamatigas or nagseset ng cool guy facade para lang hindi magmukhang nagseselos. Pero si Bim, napaka-insecure, napaka-sincere nang magbago yung mukha niya mula masaya patungong seryoso. Diba? Pinakita niya ang kanyang vulnerability. Hindi siya natakot na ipakita sa buong bansa na affected siya kapag may ibang nagbibigay na special na atensyon o pagkain kay Raisa. This makes him extremely relatable and endearingly genuine. So si Raisa naman is yung kanyang willingness to sacrifice, diba? Yung boundary setting. Sa panig naman ni Raisa, ang pagsasabing di natatanggap ng Shanghai isang malaking halimbawa ng active reassurance. Sa modern dating language, if it is hurt or bothers you, I will willingly stop doing it. Hindi niya minulto, minasama o tinawag na toxic ang selos ni Bim. Sa halip, pinalipas niya ito sa pamamagitan ng tawa at nagbigay ng solusyon para manatiling maayos ang kanilang samahan. That's top higher emotional maturity. And then the legitimacy confirmed by the Dover Cats na kapag sinabosing Big, Miles at Maine ang nagdidiretso, no, at nagpapatunay ng kwento, ibig sabihin nito ay hindi ito gawa-gawang kwento ng fans or fan fiction. The tension, the tampuhan, and the Shanghai saga are 100% real. No, within it Bulagas family circle. So dahil dito nagkaroon po ng social media explosion. The Shippers Paradise, anong ang naging epekto nito sa netizen? Katulad ng inaasahan, nagwala ang TikTok, Facebook at X na dating Twitter platform, highlights, trend, netizen, sentiments, TikTok, slow-mo edits, Bim face shift. Grabe yung tingin ni Bim, selos na selos ang laking Chris. 'Di ba? So, the Facebook video clips of Bossing, booking, protektado si Raisa kahit Shanghai pinagseselosan, 'di ba? And then the sincerity and respect, joy, humor, and high emotional IQs, boundaries, laughter, teasing, at pag-aalaga sa damdamin at masayang samahan. Wholesome energy sa mundo kasi ng puno ng showbiz drama at kontrobersya. Ang kwento ni Bim at Raisa tungkol sa lumpiang Shanghai ay nagbibigay ng malinis at nakakakilig at nakakatuwang saya sa mga manonood. Meron silang mutual respect Pinapakita ng dalawa na ang pagpapahalaga sa damdamin ng isa't isa kahit sa maliliit na bagay tulad ng pagkain ay pundasyon ng isang matatag at masayang ugnayan. So, growth and maturity. Ang dalawang batang binahal natin sa TV ay ganap ng mga dalaga at binata na marunong nang magdala ng emosyon at romance na paraang napaka-classy o napaka-down to earth. So, yung bookingang ito, diba? Yung lumpiang Shanghai, hindi lang simpleng ulam yan. Naging simbolo rin siya ng selos, di ba? At pagpapaalala at pagmamahal sa pagitan ng dalawa. Sa bilis ang pagbabago ng mukha ni Bim, patungong seryoso sa matapi sa pangako ni Raisa na hindi natatanggap kailanman. Pinatunayan lang nila na sa larangan ng kilig at alagaan, Bimbi and Raisa May are currently owning the hearts of millions of Filipino nationwide. So, dahil dyan, marami po talagang sumaya sa nasabing videong ito.
At dahil dyan, no more Shanghai for Raisa May. Period. And that's it for today.